Salamat Luan sa isang press conference ngayong gabi. Naglabas ng pahayag si Vice President Sara Duterte. Kaugnay ng kanyang pananatili sa batasan para samahan ang kanyang Chief of Staff na naka-detain doon. Sinagot din niya ang hamon ni Speaker Martin Romualdez na siya mismo ang umarap sa komite at hindi ang kanyang mga tauhan. Nakatutok live si Jonathan Andal. Jonathan. Emil, si VP Sara mismo ang nagsabi, kani-kanina lang gusto raw siyang ipapatay ni House Speaker Martin Romualdez. Sinabi yan ni VP Sara nang ikwento niya na pinapaalis na siya ng House Sergeant at Arms sa Batasan Complex dahil iniisip daw nila ang seguridad ng bise. Pero sabi ni VP Sara, hindi siya security problem dahil may sarili naman siyang security. Narito ang pahayag ni VP Sara. Sabi niya, hindi, kasi baka may mangyari sa'yo dito sa loob. Sabi ko, sir, isa lang naman ang gusto pumatay sa akin, si Martin Romualdez. And I don't think gagawin niya yan dito sa loob ng House of Representatives. Gagawin niya yan doon sa labas. Sabi pa ni VP Sara, hindi raw talaga siya dadalo sa mga hearing sa Kamara at nilitanya niya kung bakit. Narito ang kanyang pahayag. Why? Why would I answer to a speaker implicated in a bribery case on record in a court case? Why would I answer to a member of, hanggang ngayon hindi ko alam bakit member pa ito ng House of Representatives, convicted of child abuse, taking IP children doon sa amin sa Davao City, dadalhin sa Manila. Diba? Why would I answer to a member of the House of Representatives na merong utang sa aking husband ng 9 million dahil sa isang case? So why would I answer to them? Why would I answer to a member of the House of Representatives na ang tatay niya mismo, na may screen cap ako, nagsasorry sa ginagawa ng anak niya? Hindi pinangalanan ni VP Sara pero sabi niya miyembro ang mga yan ng Committee on Good Government and Public Account na binubusisi ang OVP at DepEd Fund. Sabi pa ni VP Sara, may nakahanda na siyang mga kaso laban sa ilang miyembro ng 19th Congress gaya ng pag-question sa constitutionality ng mga idinadaos na hearing patungkol sa kanya. Pero hindi pa raw siya fully committed na iakyat ito ngayon sa Korte Suprema. Ang plano raw ng bise, samahan sa detention center sa Kamara si Yusek Zuleika Lopez at ang iba pang staff ng OVP na ipaparesto ng Kamara hanggang paglipas ng bagong taon. Pumalag din si VP Sara sa hamon ni Speaker Romualdez na siya mismo ang dumalo sa halip ng kanyang mga tauhan sa Kamara at sa halip ng kanyang mga tauhan na nagpapaliwanag tungkol sa paggastos ng pondo. Narito ang kanyang pahayag. I do not gave him my trust and confidence as congressman. I did not vote for him as Speaker of the House of Representatives. Diba? So, kilala ko siya as Martin Romualdez, but I did not vote for him for congressman and Speaker. So, wag niya akong pagsabihan kung ano yung dapat kong gawin. Emil, sa Lunes ang susunod na pagdinig tungkol sa confidential funds ng BISE pero hindi pa rin napag-uusapan ni VP Sara at ang kanyang mga abogado kung dadalo siya rito. Nagpapasalamat naman si VP Sara kay Congressman Joel Chua ng chairman ng Committee on Good Government and Public Account dahil pinayagan siyang mabisita ang kanyang Chief of Staff. Sinusubukan naman natin kunin ang panig ni Speaker Romualdez sa mga sinabi ni VP Sara. Samantala kanina, sinabi rin ni VP Sara na nung pinapaalis na siya ng Sergeant at Arms ng Batasan at ayaw niyang sumunod, sinabihan niya raw ito na bakit hindi raw iakyat yung usapin kina Speaker Romualdez na siyang may-ari ng lugar na yon at kay Congressman Pulong Duterte na siya namang may-ari ng opisina na siyang niyang tinutuluyan ngayon. Yan muna ang latest sa press conference ni VP Sara. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Jonathan Andal.